Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hello everyone! Hello! Hi, chatters! Ready na ba kayo? Sana masaya yung topic para masaya. Oo, gagawin nating masaya kahit na anong topic. Oh my God, ilan pa? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Tama, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natawag 8 mo. nga! Signs of adulting. Oh my God! Oh my God. So clueless. Grabe. Ako din, hindi ko alam yung, hindi ko na-feel. Ang hirap ng topic na to. Okay. Sign of aging? Adulting. Adulting. Marami-rami, pero i-ano na lang, i-generalize na. Dahil dyan, mauna ba ako? Yes. Oh, mauna ka? And your timer starts now? Oh. Wala ka ng oras. Una sa lahat, Maraming salamat sa tanong na to. oh my God, parang bigla, ako dun sabi ko, sa sobrang dami, anong uunahin mo? Simulan natin sa, sa katawan. Putang ilang katawan to. Dati, ang galing-galing ko takbo-takbo, tumbling, bending, ganyan-ganyan. Dati, ang flexible ko. Ngayon, na lang, anong tawag doon? Dati flexible ako, ngayon, na lang, steady na lang. Naiinis ako kasi, minsan, may mga, dati, ang hilig ko yung talon-talon, Chinese garter, ganyan. Tapos pagka, pati volleyball, ganyan. Eto, meron yung, nung New Year, nung bumaba kami sa Nagilian, may mga pamangkin sila JM na magba-volleyball. Syempre, wala akong makakilala. Doon nakijoin ako, si Gaga, walang, syempre, you know naman, when I was young, I am very athletic, sporty. Walang, antag dito. Ano tawag doon? Warm up. Nakilaro-laro ako. Diyos ko, parang 5 minutes pa lang na naglalaro ako. Ayoko na. Hingal na ako. Tapos, yung mga after, kinabukasan, ang sakit na ng katawan ko. Tapos parang sabi ko, dati kaya ko yun. But, sabi ko, oh my God. Yun pa lang muna. Sa katawan. Sa katawan muna tayo. Sa katawan. Ako din sa katawan. Same. Parang konting lamig, ang sakit na ng likod. Konting tumayo ka lang ng mga konting minuto. Parang ngawit na ngawit ka na. Nagbuhat ka lang ng konting bagay. Yun? Yung raramdamin mo na rin siya hanggang kinabukasan. Ganun. Tapos kunwari parang nag-exercise ka, nag-zumba ka, ng gano'n. Ilang araw talaga, dalawang araw mong iindain yung sakit, gano'n. Kaya naman, ang solusyon dyan, at sign din ng adulting, ay talagang purchase talaga ng mga liniment, Sabi na nga ointment. Kada grocery, meron na yan. Dapat, may ganito ka, ganyan. Dati nung bata ko, ayoko yung maamoy nun, yung mga Picascent, yung white rose. Bayan, amoy matanda. Oh my God, I'm using it and I can't live without it. I'm so matanda. Ang tatanda niyo naman. Wow. Pang-relax mo na yun, no? Parang kapag kailangan mo na gabi-gabi. Oh my God, that's so funny. Ang tatanda niyo parang ikaw pinakamatanda sa atin ng Ako pinakamatanda sa ating tatlo, pero hindi ako gumagamit ng gano'n. Wow. Ikaw na. Ikaw na, healthy. Ikaw na ang young. Sa akin naman, ayaw ko gayahin yung mga sakit sa katawan kasi wala naman akong gano'n. Ang sign of adulting ko is maraming responsibilities, maraming bayarin sa buhay. Okay. Siyempre, nung bata tayo, siyempre, enjoy lang naman tayo. Kahit gastos dito, gastos dyan. Kasi hindi naman natin sariling pera. Pero kahit wala yung pera, di ba?
We Oh, can live kahit walang pera. tayo. Oh my Eh God. ngayon, sarili na nating perang pinanggagastos natin, tapos ginagastusan pa natin yung ibang tao din. So talaga Ay, sorry nakakapag... Sorry ah. Hindi Tapos, naman, hindi naman masama, I mean yung masamang gastos. I mean yung may responsibilities ka na sa buhay. So that's one of the Yeah. adult Parang, oo. na Truth. you, as you age, your responsibility will be more. Diba? Will be more. parang B10 will be more. Parang kasi noon, a continuation lang sa'yo, noon, pag yung family members or anyone you know may financial issue, wala ka pang, wala ka pang responsibility kasi you're young nga, di ba? Pero ngayon parang, uy, may work ka, hindi ka nakakalusot. True. Di ba? Tapos pag Kasi minsan pa, dati, go. tapos pag minsan pa pag alam nila na syempre mas malaki ang kinikita mo, mas malaki din ang share mo. Lalo na sa abroad kayo, di ba? True. Swerte nga ni P kasi ano eh, lahat sila Sila equally, financially equally, stable. equally Oo. stable. Thank God. Ako din naman, okay lang din naman sa akin. I mean, hindi ko rin naman minamasama yung pagtulong, yung pag-share. Yes. So that's one of True. the sides of adulting. Ako ulit, isa pa sa katawan pa rin sa health. Dati, kahit umuulan nung high school, elementary, hindi ako nagpapayong, hindi ako nagkakasakit kasi. Kaya ang tapang-tapang ko, bihira kasi ako tablan ng ubo-sipon talaga, tsaka lagnat. Yabang-yabang ko nung kailan, sabi ko, hindi ako tatablan yan, hindi nga ako tinablan. Eh ngayon, inisipon na ako, di ba? Inuubo, may ganyan na. Kasi hindi nga ako nagva-vitamins din. Kasi sabi ko, yung body ko parang ever since bata ko, never ako nag-vitamins. Parang, I know that I'm healthy. Wow. Tapos yun na. Tapos parang na-realize ko yun, oh my God, kailangan ko na pala ng ganito. Dati hindi ako nagagamot-gamot, pero ngayon, konting sakit lang ng ulo ko. Ayoko na, hindi ko na maano yung pain tolerance ko. Pero iniisip ko nung nanganak ako, ang dami kong pain nun, pero naano ko, syempre bata pa nga ako. Pero sabi ko, pag ngayon ko yun naramdaman, sabi ko, ayoko na, patayin yun na ako para wala na sakit, parang gano'n. Grabe ka Oo. naman. Pero Kasi, speaking sa vitamins, meron kaming re-recommend sa'yo na lang. alam ko, Mag-start gusto ko ka nga na. mag-barley eh. Alam mo yun? Hindi, oo. Hindi lang sa barley. Hindi lang barley, vitamin C din. Alam nyo kasi, minsan, kaya dati vitamins ako. Pero, ano naman ako sa gamot, parang, yung vitamin C, nagtatry ako nun, na nag-a-acidic ako. Ayoko nung ganong vitamin C. Meron yung herbal na mga nakita ko sa ascorbic. Itong may vitamin ganun C ako na nun. to, na i-recommend namin sa'yo, hindi siya acidic. Yan. Gusto ko yung ganun. Kasi meron akong nakita din sa ka-work namin ngayon, pinapasa niya may vitamins na free kasi yung asawa daw niya med-prep, parang ganun, bigay ng doktor. So nakita ko, organic siya. Try ko nga. Tapos yun, hindi ako inaantok sa work talaga. So sabi ko, saan mo yan, sabi mo yan ganyan. Sabi, di kasi talaga ako nagva-vitamins. Ang gusto kong vitamins, yung isahan lang, parang nandun na lahat. Parang multivitamins na Pero complete. yung vitamins na i-recommend namin sa'yo, maganda Mura na yun. lang. Ilan laman nun sa isang bottle? Okay siya sa pagiging puyat mo, okay siya sa buto, okay siya sa lahat. For more information, watch this. Calvit C, the non-acidic vitamin C that is made up of calcium ascorbate and sodium ascorbate. Tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, lumalaban sa ubot-sipon, pinatitibay ang mga buto at ngipin, mayaman sa antioxidants, at tumutulong na mapanatili ang healthy skin. Ang Calvit C ay mabilis na naa-absorb ng ating katawan. Ito ay gentle sa tiyan na pwede mong inumin kahit walang laman ang iyong tiyan dahil ito ay non-acidic at tumutulong din na palitan ang mga calcium na nawawala sa ating katawan. Ito po si Marian Rivera, kasama ang Calvit C, nag-iingat para sa mamamayan. And alam mo, regarding dyan sa health na yan,
ano rin naman yan kahit naman anong i-take mo, nasa lifestyle mo rin kasi yun, kung paano mo, Yes. Ayan. So, yeah. So, sa akin naman, another signs of adulting ay yung mga dating ginagawa ko to release my stress, yung mga para maging masaya, like dati party-party, mingling with other people, socializing, ganyan. Ngayon, iba na. Alam nyo ang therapeutic na? Matulog. Groceries. Chill lang. Appliances. Chill lang sa bahay. Walang taong True. kakausapin. Ganon. Parang gusto ko na Mm-mm. yung talagang peace of mind. Ganon. Hindi na yung dati kapag Oh. na-stress ka, party tayo, shot tayo, inom tayo. True. Ganon. Shot, no? Oo. Ngayon, kapag stress ka na, wala. Gusto kong manahimik sa bahay. Parang gano'n. Netflix ka na lang. True. Talagang na, ano ka na, ano yan, napunta ka talaga sa, sa legit na tahimik na buhay. Yan. Tapos in groceries, totoo yun ng parang nilook forward mo na yun lagi. Pwedeng every week, pwedeng every month na pag nag-groceries ka, parang ang saya-saya, parang gano'n. Parang Mm-mm. joy mo na rin yun. Kasi parang, di ba, syempre kapag nag-grocery ka, parang part na kasi yun ng bills mo gano'n. Pero kasi True. parang sa isang side, makikita mo na parang nabibili mo na yung gusto mo. Alam mo yun? Unlike before. So, yun. May fulfillment din. May fulfillment. Yes, exactly. Mm. So yun, sa akin ang next ko naman is yung pagiging makakalimutin. Oh my gosh. Siyempre, pag tumatanda naman din talaga tayo, parang legit naman na din talaga na nagde-deteriorate yung ano natin, yung utak. Lalo na kung wala kang ginagawa para, para ma-hone pa siya, ma-exercise pa yung utak mo, makakalimutin. Ako, dati naman talaga makakalimutin na, pero ngayon, parang medyo lumalala siya ng konti. So, nakalimutan mo na ba siya? Sino? Ayun. Oh, nakalimutan na niya. So yun, yung pagiging medyo makakalimutin. Mm-mm. Ako naman, di ba dati, pagka kunyari may mga issue kang naririnig tungkol sa'yo, mapagpatol ako. Ngayon, silence is the best answer Fancy. to all. Silence is the best answer. Ganun na. Na lang, parang yung energy ko for that, hindi ko na, sa iba ko na lang ibabaling na mas worth it. Pero dati kasi, kilala niyo ako, kahit hindi ko problema pag loved ones ko inaaway, poproblemahin ko yun, i-stressin ko yung sarili ko. Ganun ako. Kahit sino pa yan, kahit aawayin ko, kahit hindi ako kasali, pakialamera ako. Ngayon hindi na. Talaga, pag may mga nagsusumbong sa akin, hayaan mo na, ganito na lang gawin mo. Ganyan. Ganon. Tsaka marunong na ako makipag-usap ng hindi galit. Because sure. Yun lang. Ano naman, related dyan sa akin yung signs ko. Mas pag tumatanda ka na, mas nagiging malawak na kasi yung pag-iintindi mo sa mga sitwasyon ng mga tao. Alam mo True. yun? Yung parang, nung bata tayo, parang easy to judge lang tayo na, ganito kasi yan, ganyan kasi yan. Bugso-bugso. Ngayon medyo parang naintindihan na natin na, ganito. Isa na hindi nawawala. Naintindihan natin. Yung Intindihin natin Hindi ko alam paano bumalik. Intindihin natin yun. Yung sinusubok Bessie, paano bumalik? Sinusubok yung patience mo talaga. Kakasabi ko pala. Hindi, totoo. Tinatry ko lang para makita kung totoo yung sinasabi. Hindi. Meron kang reaction. That's normal naman na meron kang reaction sa mga bagay na nangyari, meron kang say, meron kang ganun. Pero, deep inside you, parang mas malawak yung pag-iintindi mo na sa kanila. Parang, mas, yun nga, parang nagre-react ka, pero hindi na yung para patulan mo pa. Just keep it inside yourself na lang. Galit ka, sa'yo na lang yun. Or galit, parang yung reaction dapat magagalit ka, pero oops, wait lang. Parang mas medyo naintindihan ko yung tao dito dahil
alam mo yun, ganon. Mas nagiging ano ka din, understanding. Oh. At saka, parang part of pagiging understanding is binibigyan mo na rin ng peace of mind din yung sarili mo, yung buhay Sarili mo. mo. Oo, 'di ba? Kesa minsan parang yun nga parang sinabi niya na imbes na problemahin mo yung Problema na problema ng iba, parang okay lang din naman to ano parang para okay lang din naman na tumulong ka sa problema ng iba, ganon. Pero Mm-mm. kung may limit din na parang para sa peace of mind mo din. Ganon. Talagang Kasi may sarili ka namang problema, di ba? pag tumatanda ka na talaga, ang importante talaga is yung peace of mind. peace Ganon. of mind. Yun talaga. Yourself na. Mm. Well, totoo naman din yun. One of the signs of Sige, adulting is kaya mo yan. yung ang tawag dito, yung alam mo kung saan ka lulugar and alam mo kung paano ka magre-react sa mga bagay-bagay. And alam mo yung May dapat, self-control ka na yes, self-control. Eh, and siyempre, discipline. bata pa naman tayo, alam naman natin kung ano yung mga self-control natin, lalo na si B, alam yung self-control. Pero, Hindi mo sure. signs of adulting din naman yung alam mo na kung ano yun, kung bibigyan mo pa ba ng oras yung mga ganitong issues, bibigyan mo pa ba ng ganitong oras yung mga bagay na nakikita-kita mo sa paligid, di ba? Siyempre, pag tumatanda ka na, mas iisipin mo na lang na lumagay Mm-mm. sa lumagay sa katahimikan. Hindi naman saan. Hindi naman yung mamamatay ka na. Kumbaga yung sinasabi nga ni B na peace of mind na may calmness sa sarili mo, di ba? Mm. True. Kasi kung pumatol ka, ikaw din sa sarili mo din yung mababaliw pa. So, choose your, Battle. yeah. Your battle. Sa relationship naman, dati, pag ayoko Okay. na, Okay lang. dati parang, ganito ba yan? Paano ang ugali? Ganyan. Ayaw mo na. Give up na. Parang di mo na alam umano. Pero 'di ba na ngayon naisip ko, meron din naman akong ugali. Meron din siyang ugali na tiniis ko. Meron siyang ugali ko na tinitiis niya. Parang ngayon mas pinipili ng instead yung misunderstanding, pride, mas nananaig yung yung pinahalagaan mo yung pagmamahal na paninindigan mo talaga. Kasi nga, sabi nga natin, yung love na yan, madaling sabihin, madaling gawin. I love you, yan. Pero ang I love you, hindi lang dahil happy kayo pareho. Mapapatunayan mong yung love, totoo, pag sobrang, ang hirap na ng situation nyo na parang ayaw nyo na i-hold on, pero bakit hino-hold on nyo pa rin na parang nilalagpasan nyo pareho, 'di ba? Hindi katulad dati, nag-away kayo, naghanap ng mga kasama ganyan hanggang sa doon yun na hindi nyo na napag-usapan, hindi nyo na na-workout, 'di ba? Nasayang. So, siguro marami tayong nasayang na relationship na baka kung ganito na tayo ka-mature noon, baka nag-work. Pero syempre, hindi. Kasi ito yung tinadhana ni God na ganitong oras mo siya ma-realize. Kasi, darating ka talaga sa time na iintindihin mo na hindi lang lagi yung sa partner mo yung may ayaw. Hindi lagi sa partner mo yung may issue kaya ka gumigive up. Isipin mo din yung sa'yo, yung ikaw din bilang hindi ka rin perfect. Ganon. So, hindi laging pabor sa'yo yung mga bagay-bagay. So, yun, na-realize ko yun ganon. Dati kasi parang pag sobrang hirap na, ang hirap ng i-hold on. Ngayon, kailangan papanindigan mo yung words mo If na we I love hold you. on Or, ay, together. mali pa yung lyrics. Sabihin ko, if we hold on forever, sasabihin ko sana. Yun lang. Kayo, sa relationship din. Sa relationship, Ay, walang huwag ka may... palit decision. Wala kang relationship. Wala akong relationship. Before. Siguro mamaya na lang. Kasi ang nasa top of my mind na sasabihin ko ngayon is, ano na tayo, pag nag-adulting na tayo, grabe na ang social awareness natin. Talaga nga naman. True. Lagi tayong gusto natin, aware tayo sa nangyayari sa news, aware tayo sa nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas, aware tayo sa mga pagbabago ng mga kabataan ngayon, aware tayo sa presyo ng bigas, mga ganon.
Aware na At tayo. gasolina. Parang tayo nagiging tayo socially aware na parang dahil doon, dahil parang nagiging mature, yung maturity din natin na parang gusto Mm-mm. natin meron din tayong input, mga ganon. Oo, yung Dati wala parang, tayong pakialam eh. kaya nga yung isa kong example sana is yung kunwari nagiging, yung alam mo yung nagko-comment ng mga tita, bawal, bakit naman ganyan yung damit mo? Masyadong revealing, mga ganon. Alam mo, siniself-control ko lang, pero siniself-control ko lang. Pero gano'n na rin yung mga napapansin ko sa kabataan. Ay, grabe naman to kabataan na to. Parang gano'n ako. Grabe naman ang mga words ng mga kabataan na to. Mga gano'n. Yun, parang Totoo yan. pero kinokontrol ko, ay, ito yung tita na ayoko, so ayoko maging ganito. Oo, wala. Add lang ako ng konti kasi pag nasa labas ka, di ba ganito yung weather ngayon sa Baguio? May nakikita kang naka-crop top at tek shorts. Tapos, hala, ang lamig-lamig. Kaya mo na, ganyan yung malay mo, first time niya dito sa Baguio. Malay mo na initan. Sabi ko, kung ako yan, kinabag na ako. Tapos, o kaya pag galagadyaga ka, pag uwi mo, masakit siyan mo, pustahan tayo. Ganon ako. Tapos, ano ba, ang dami mong sinasabi. Hayaan mo na. Tapos parang ako pa yung naiinis. Bakit ba? Gusto ko mag-comment. Yun lang. Oh my God. Pero totoo yun. Sign of adulting din talaga yun, yung may comparison na. Compare mo na yung generation mo to the new generation, di ba? Siyempre, doon na pumapasok yung mga sinasabi ng mga magulang natin, mga tita natin. Nung panahon namin, ganito kami. Panahon namin, ganito kami. Di ba? Oh my God. Oo nga talaga na we really Sana have may this. time pa. Pero wait lang, Sana gusto ko lang, kasi parang magandang din topic na to, na parang, lagi natin sinasabi natin na grabe na talaga ang mga kabataan ngayon. Which is totoo naman talaga. Grabe na yung pagka-liberated nila, syempre kasi yung technology and all, blah, blah, blah. Pero bakit hindi natin parang ina-acknowledge na yung mga kabataan ngayon, somewhat we created them. Totoo din naman. Kaya, pagka may nakikita ko kay Cyril na nakikita kong hindi na ako sige na anak. Kasi sa atin noon talaga nag-start yung mga yan. Oo, parang, kasi tayo na abutan pa natin. Tayo din nun eh. Naabutan pa natin yung mga naging strict parents natin, gano'n. So, parang ayaw natin yun, di ba? So, parang pagdating sa mga kabataan ngayon, parang ayaw natin maging strict sa kanila. So, ang nagiging result, masyado na silang maluwang, parang gano'n. So, parang okay na yung ganito, maganda yung ganyan. Parang somewhat we created them kasi even though we teach them na ganito gawin mo, they will learn dun sa mga nakikita nila sa atin. Hindi lang sa mga sinasabi natin sa kanila. Yes. Yun lang. Sa akin ang last quiz yung we know our priorities in life. We know where to spend our time in life, di ba? Alam mo yung, syempre parang dati kasi mas gusto natin lumabas sa mga friends natin, mas gusto natin mga barkada natin kasama natin, pero habang tumatanda tayo, di ba? Parang tumatanda tayo, parang nauubusan na tayo ng oras sa parents natin, sa family natin. Kaya parang mas pipiliin natin na i-spend yung spare time natin, or hindi naman spare time, but most of our time with our loved ones, di ba? Parang yun na yung isa sa mga signs of adulting din, na talagang we have to spend properly the time that we have. And maybe ako, siguro last na to kasi yun nga, connected dun sa... Pangatlo niya na yun na last. Kasi akala ko wala lang time eh. So, syempre habang may time pa, may dadagdag. Yun nga, yung connected sa sinabi ni A about family. Pero, yun nga, parang sa inyo on my own lang. Ngayon dati kasi ang comfort zone ko pagka ganyan. Nung nag-adult na ako, friends. Tapos kasi, nung wala kayo, I don't have a family too. Charot. Joke lang. Wala akong ganyang family na ma-open up kahit gusto mo mag-open up kasi mabigat din yung mga problema nila bilang ganyan. So,
ayun, parang ngayon, first, isang adulting ko is yung nakapagbukod na ako na hindi ko magawa noon na parang takot ako mahiwalay sa ganyan kasi wala na magluluto, wag lalabas sa akin. So, yung Independent. realization, yeah. Pero ngayon parang mas naisip ko na mas parang okay yung ganito kasi minsan alam niyo naman yung side ni family, hindi naman sa sinisiraan ko, walang something, but gusto ko ngang stop na dun yung parang naranasan ko na parang lahat ng galaw ko noon walang galit mula sa lahat sila, parang konting galaw lang. Kaya 'di ba mas gusto ko kayong kasama, mas gusto ko wala ako sa bahay. So naiisip ko bakit okay si Cyril na with friends tas i-monitor ko na lang yung uwi niya at saka kung saan siya. Nagkakasundo na kami na kahit wala siya, sige anak, pero dapat ganito, uwi ka, uwi ka, uwi ka, uwi ka, ganyan. Nagkakasundo na kami sa ganyan, nagkaka-communication na kami niyan. Kasi dati hindi, bawal lumabas. Nung nandun pa ako sa bahay. Pero ngayon, nakaisip ko, adult na din, ay, nun na siya, teenager. Andun din ako sa ganyang, phase nun. So, parang naiisip ko sa kanya, baka kaya minsan ayaw niya doon dahil yung naranasan ko. Kaya parang ngayon, sige anak, okay lang, ganyan. So, ganon, parang yung pagiging independent at pagiging intindihin ko sa family, ganyan. Hindi na katulad dati na parang takot ako. Ngayon parang malakas na yung loob ko na maging alone, ganyan. Na parang yung sa mga anak ko, gusto ko hindi ganun na yung nakikita nila sa akin, laging galit, konting galaw. Yun, para hindi sila magaya sa akin na parang lalaki na may mga sinisisi pero may trauma, ganyan. Ayoko nang ganun na. So, yun, isa yun sa isa yun sa pagiging adult ko na sign na naisip ko na parang, hindi, let's stop it here, ganon. Okay. Ako naman, about time naman ako. Kasi, syempre, alam naman natin, life is short. So, parang mas cherish mo na yung time Life mo is so ngayon. short. Yes. Cherish mo na yung time mo ngayon. Kaya parang, And she cherish. cherish mo na. Nung bata Hindi ka, ko ma-pronounce. parang gusto mo na, parang wala kang pakialam sa oras. Alam mo yun, True. wala kang pakialam sa oras nung bata ka. Ngayon, parang gusto mo na lahat nung oras na meron ka ng nagagawang something, parang ganon. At saka yung tulog, no? Importante din yung sleep. Dati wala kayong pakialam kahit puyat-puyat. Ngayon parang dapat yung sleep ko ganito yung oras. Parang part na yun ng schedule mo actually, yung sleep. Part na yun ng schedule mo. Pinapart mo na siya sa schedule mo. Ayun, parang dati, yung nung mga bata-bata, mga college, mga ganon, parang ka daw, kunwaring planner pa. Pero, nung adult ka na, doon mo lang talaga na-appreciate talaga yung totoong planner. Talagang ipaplan mo talaga yung buong araw mo, yung schedule mo. Kasi nga, life is short, di mo naman alam. So, parang, gusto mo na mag-spend ng time wisely. Parang gano'n. Yung signs ng adulting Kaya, natatakot ka na wag parang, wag kang hihiga kasi pag nahiga ka na, wala na yung plans mo. Maitutulog mo na lahat yan. Tulog mo na lahat. Totoo yan. Ganon. Parang ka na, ano kasing tawag doon? Ano ka na? Robot? Hindi yung oras mo parang conscious. Sulitin mo. Hindi conscious ka na sa oras mo. Time, Oo. basta time. Management, time conscious ka na, ganon. Kapag tumatanda ka na. Yung parang gusto mo, gagawin ko na to kasi, alam mo yun. Ayun. Sa akin, I think one of the signs din is yung pagiging wise sa buhay. 'Di ba? Pagiging wise mo sa lahat ng bagay sa buhay. Kasi tumatanda ka nga pero hindi naman nagwa-wise. So it's not part of adulting. Kasi nga pag sinabi mo naman adulting, you are mature enough. And may edad ka na, tapos may mature ka na mag-isip sa lahat ng bagay, 'di ba? And if you're not wise and yes, if you're not wise. In English pa kasi. Wag tumandang paurong, di ba? Kang tumatanda paurong. Kasi sayang ang buhay. Sayang ang buhay.
Life is short. You only Another live once, thing, so yung, di ba meron sinasabi nila na syempre yung pag life is short, di ba? Pag matanda ka na, parang palapit ka na kay Lord, gano'n. Pero oh my God. literal na lumalapit ka na sa Kanya. Mas naiintindihan mo na siya, mas gusto mo na siyang kausap Mm-mm. lagi. Di ba? Science din yun. Dati Hindi parang, totoo yung masamang damo matagal mamatay. Hindi. hindi mo sure. Hindi mo sure, maraming Oo nga. kami dyan. Pero Ayun. sabi kasi nila, 'di ba, pagka masamang damo ka, matagal mamatay, ibig sabihin kasi nun, hindi siya joke. It's malalim yung meaning niyon. Ibig sabihin pala nun, madami ka pang pag dapat matagal ka mamatay kasi bibigyan ka pa ng mahabang buhay para magbago. May chance ka pa to change. Yun naman yung Okay. pinakamagandang sinabi mo sa araw Galing. na ito. Yes. Sige. Oo, grabe ang wisdom nun. Totoo nga. Yeah. Tama, totoo Pero nga. that's true. Kaya ngayon, magbago ka na. Kaya magbago ka na. Sino I mean, ba ako? Tayo. tayo. Sa mga Sa mga chatters. nakikinig. Si Ilang Alex, dalawa, kasi akala ko Alex ha. Chatters Si Alex and dito. si Alexis. masyado kayong ano ah. Totoo yun. Okay. Ewan ko sa inyo. Grabe, parang gusto natin na medyo funny kasi nag-start tayo na funny pero at the sa patapos ng podcast natin parang oh my God, grabe pala. Parang Na-realize mo din pala. na-realize natin na Dami rin. seryoso na tayo na parang oh my God, adulting na talaga tayo kasi seryoso na tayo. Seryoso. O, tignan mo. Sa sobrang adulting, hinahanap ko yung chinelas ko dito, binato ko pala sa pusa. O, di ba? Tanga-tanga. Oh my God, auntie. Ito pa, last na last. Natural na yun sa'yo, bata pa lang. Ito ba? Yung alak. Dati kasi, kahit ano, kaya kong inumin, kung anong iharap na shot-shotin mo. Ngayon, yung choosing ako, ang gusto ko lang beer, pale pilsen, pang matanda. Di ba yung pale pilsen, bata pa lang tayo, meron na yun. Tapos, ang basta si JM, nung first time namin nag-beat, anong shot mo? Ay, hindi ako nag-hard. Beer lang ako. Red Horse, hindi pale. Tapos, ano ba yan, pang auntie? Sabi niya sa akin. Nasa nun? Mas masarap siya kaysa sa Red Horse, hindi siya ganun kapait. Mas kaya natuwa ako sa kanya. Tsaka kasi siya, parang pale pilsen kasi parang siya, pale. basta, siya, masarap siya. Hindi siya katulad ng Red Horse na parang nakikita mo ng shot mo na parang mapapaano ka, shit, ang pait nito, pero kailangan mo tiisin kasi nagsashot ka. Yun hindi, parang masarap siyang lagok-lagokin siya. Para sa akin, ay, hindi ko na yung gusto. Doon ako nagkakasakit. Martita from the mountain. Doon ako nagkakasakit ng tiyan pala, yung mga na apple yan. Ayun. Pero ngayon hindi ko na kaya, wine na lang kung kung beer man yung pale. Pero ngayon hindi ko na kaya yung mga GSM Blue, putangin na. Nag-one-on-one kami yan ni JM. Kasama pala, dalawa lang kami, tas nandito yung mga bata tulog. Suka kami, siya sa CR, ako sa may lababo. Oh my God, samantalang dati, walang susuka. Ilang GSM ang iniinom natin sa bahay nila Hendrik na, di ba? Naalala mo pa ba? Nung tayo pa. Ang dami natin naalala. Hindi mo lang malakas. Okay, so for the next topic yung inom-inom na yan. Meron tayong topic for that. Excited. So sa ngayon, na natin to. Nasabi natin yung mga chatters. Chatters. Yung mga paalala namin sa inyo na mag-vitamin C, maging healthy, at lahat ng mga nasabi namin. Sana ma-apply ninyo, sana makabili kayo. Hanggat kaya nyo pang Hanggat kaya nyo pa mag-bending, i-bending nyo pa kasi pag 30 na kayo. Sana mabigyan nyo rin kami ng mga insights nyo. Yes, comment down. So for now, bye-bye na. Hiningal ako. Bye. Bye. Thank you, bye. Ay, may kukwento ako. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC.
We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.